Tatlong impeachment complaint na ang inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos, pero ang dalawang bagong impeachment complaint na sinumite ngayong araw hindi tinanggap ng opisina ng House Secretary General. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit hindi tinanggap ang mga bagong impeachment complaint? Jiggy, wala kasi mismo itong si House Secretary General Shelo Garafil para tanggapin itong dalawang reklamo, bagong reklamo nga ng impeachment complaints na inihain ngayong araw. Nasa Taiwan daw itong si Garafil para nga tumanggap ng isang parangal. Nauna ngang nagsumite ng impeachment complaint kaninang umaga yung grupong Bayan at inendorso ng mga kongresista mula po sa Makabayan Bloc. Nagpunta po nga yung grupo doon sa opisina ni House Speaker Bogie D para sana kausapin ito, pero wala rin siya doon sa kanyang opisina. Gusto sana kasi nilang siguruhing maisasama itong impeachment complaint nila sa order of business ng Kamara. Malinaw naman daw kasi sa rules ng Kamara na ang kailangan lang ay ma-file ang verified impeachment complaint na inendorso ng mga kongresista sa opisina ng Secretary General. Wala naman daw kasi sinabing kailangang physically present ang mismong SecGen. Pero sabi nga raw kanina nung executive director na present doon sa office of the SecGen, hindi raw siya otorisadong tanggapin yung reklamo. Nanindigan naman yung grupo na maituturing ng filed ang impeachment complaint. Pakinggan natin itong pahayag ng mga complainant. Ayaw nilang tanggapin, so ang ginawa ho namin ay nag-iwan kami ng kopya doon sa opisina. Impeachment complaint is deemed filed. Why? Because we delivered it to the office of the Secretary General. Sa ilalim ng rules of court, pag hindi physically present yung subject ng isang papel like a court process, iniwan na namin, tinanggap naman, so para sa amin, it has been served by substituted service to the office of the Secretary General following the rules of the House. At Marian, ano ang nilalaman nitong ikalawang impeachment complaint? Jiggy, tatlong articles of impeachment nga yung nakasaad dito sa reklamo ng bayan. Una, yung pagiging institutionalized ng sistema ng korupsyon at padrino sa pamamagitan ng tinatawag na BBM parametric formula na pinagbabasihan ng allocables para sa infrastructure projects ng mga mambabatas at ilang opisyal. Ikalawa nga yung pang-aabuso ng unprogrammed appropriations at ikatlo yung direkta nga pagkakasangkot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kickbacks at maanumalyang budget insertions. Jiggy. At Marian, para doon sa ikatlong impeachment complaint, ay sino-sino ang nag-file nito at ano ang kanilang basehan sa kanilang reklamo? Yes, Jiggy, kaningang bandang 2:00 ng hapon, inihain ng mga kilalang kaalyado ng mga Duterte ang ikatlong impeachment complaint laban kay PBBM. Kabilang nga sa mga tumayong complainant dito ay sina dating Congressman Mike Defensor, dating Congressman Jacinto Paras at Attorney Ferdinand Topacio. Kasama nila sa paghahain si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at retired General Hermogenes Esperon. Pero hindi sila kasama doon sa mga complainant. Wala pa silang sinasabi kung sino yung mga kongresista mag-e-endorso nito. Pero ayon doon sa kanila, tatlong kongresista na ang nagkumpirma na i-endorso nga itong kanilang impeachment complaint. Ilan nga doon sa mga grounds na kanilang inilatag ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes. At tulad nga ng impeachment complaint ng bayan kaninang umaga, hindi rin tinanggap ng opisina ng SecGen itong ang reklamo ng grupo ni Defensor. Pakinggan natin itong pahayag ni Defensor. Hindi na rin nga daw babalik sa Kamara para ihain muli yung impeachment complaint. Labag daw kasi ito sa rules ng Kamara at sa saligang batas. Kaya pinag-aaralan daw nilang dumulog sa Korte Suprema para nga rito. Narito yung pahayag ni Defensor. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president.
Jiggy, may pangamba nga yung mga naghain ng impeachment complaint kanina na baka raw yung unang impeachment complaint na anilay mahina ang mai-refer sa House Committee on Justice. Base kasi sa House rules, pag umabot na ito sa komite, deemed initiated na ang impeachment at bawal na pong maghain ng panibagong reklamo laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Inaasahan ng mga naghain kanina na maitatransmit agad sa Office of the Speaker yung kanilang reklamo at maisasama nga sa order of business sa pagbabalik ng sesyon sa Lunes. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.